Beautiful and blessed morning to each and every one of us. Monday, it means another week, the start of something good, the start of something new. Let's claim the goodness of Jesus. Lagi naman po, pag sinabi nating we are claiming something, hindi naman po kontra yung sa paniniwala natin eh. Nagdi-declare tayo, dinideclare natin yung mga bagay na alam natin kung sino na tayo kay Lord. Like for example, I am blessed. I am blessed because of Jesus. Kasi blessed ka na, kaya mo dinideclare. You are not declaring to be blessed. Okay? So, ganun po yun. So, sa umaga po ito, may pag-uusapan po tayo. Mas maganda ibigay natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ano ang mangyayari sa rapture? Based on the word of the Lord Jesus Christ alone. Hindi tayo aalis, hindi tayo magbibigay ng haka-haka, ng kuro-kuro. Maski doon sa mga galing na mga Christian commentators, no? Set aside natin. Dito tayo. The Bible itself. The Word of the Lord Jesus Christ. The Holy Bible alone. Okay? So, we cannot go there, we cannot go there, we cannot go there, we cannot go there. Lahat po na yan set aside. Sapat na po ang salita ng Panginoong Jesus. Okay? So now let's start to read His very wonderful word. Dahil ito lang po ang sustansya ng ating buhay sa bawat araw, regardless ng maraming pinagdadaanan natin. No? At yeah. Turn with me to 1 Corinthians. Nasa 1 Corinthians pala tayo. No? 1 Corinthians, okay, chapter 15, verses 50 hanggang 58. 1 Corinthians chapter 15, verses 50 to 58. Pero ang gagawin ko na lang habang pagbinasa ko, paliwanag ko. Para hindi tayo masayangan ng oras. Okay? Sabay kay Lord, walang sayang na oras. Kaya lang sa TikTok, limited tayo. Okay? Okay. Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Common sense. Walang papasok doon ng may mortal bodies. Kailangan maging immortal muna, di ba? At kailangan maging glorified muna. Yun lang ibig sabihin yan. Behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. Liwanag. Sabi ni Pablo, misteryo yung bagay na mangyayaring yaon. Pag misteryo, hindi siya prophecy. Malaki ang kaibahan ni prophecy kay mystery. Okay? It's not one and the same thing at all. Magkaiba yon. At ang maganda po rito, dito po sa binasa natin ito, since ito ay mystery, ito po ay nireveal lang exclusive kay Paul na apostle sa mga Gentiles. Tulad natin. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Binabanggit niyang change eh. Babaguhin lang po tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo mamamatay, hindi ka na ibuburol, hindi ka na ililibing, babaguhin lang tayo. Kasi tayo yung mga dinatnan niya na buhay pa sa rapture. And I claim it because of the goodness of the Lord Jesus Christ, we will all be raptured without experiencing death. Palakpakan natin ang Panginoong Jesucristo. Okay? Claim nyo na yan. O yun. So, for this perishable must be, I love this. For this perishable must put on the imperishable, and this mortal must put on immortality. Mortal tayo eh. Kailangan magbihis muna tayo ng immortality. At mangyayari lang yun pag binihisa na tayo ni Jesucristo ng ating glorified body sa araw ng rapture. Okay? I love it. But when this perishable will have put on the imperishable, pag ibig sabihin na isuot na raw natin yung imperishable, yung glorified body natin, ano ngayon? And this mortal will have put on immortality, then will come about the saying that is written, death is swallowed up in victory. Lalamunin ng tagumpay ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo yung kamatayan. Kaya that would be the death of death.
ang kamatayan ng kamatayan sa araw na yan. Dahil lahat ng mga believers niya, hindi na makakaranas ng physical na kamatayan pagdating ng panahon na yun. Pag na-rapture na tayo, may glorified body na po tayo. Pero dito sa body natin ito, we grown. Nandito pa rin yung nabubwisit tayo, naaasar tayo, affected tayo ng mga kung ano yung what is happening, especially in the year 2026. Kaaga-aga pa lang po. Medyo hindi na po maganda yung pasok. Affected tayo. So, affected pa rin po tayo dyan, siyempre. Pero ito po ang sabi ng Bible dyan. Pag nangyari na yon, no? Pag nangyari na yon, but when this perishable will have put on the imperishable and this mortal will have put on immortality, then will come about the saying that is written. Oh, may nakasulat daw. Ano yun? Death is swallowed up in victory. I love this. Death is swallowed up by victory. Okay? Nilamon na ng tagumpay ang kamatayan. Hindi na siya makapananaig. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na. Okay? Kaya sabi dito, O death, where is your victory? Sabi pa, O death, where is your sting? Ano na kamatayan? Nasaan ang iyong kapangyarihan? O ano na kamatayan? Nasaan na yung yabang mo? Kasi aminin po natin ngayon, ang pinakakinatatakutan ng tao ngayon ay ang kamatayan. Ginagawa lahat ng tao magpagamot, ginagawa lahat ng tao magpagamot para hindi magkasakit. Yung iba nagpapabata, no? Ang tatanda na nga, gurangis na nga eh. Gurang na nga, nagpapabata pa. Kasi alam nila, papalapit na sila sa hukay. Amoy hukay na sila. Okay? Gurangis na eh, amoy lupa na eh. Kaya ginagawa nila lahat para hindi sila, yes, di ba? Pero nagkakamali sila. Lahat tayo magiging gurangis. At ang maganda naman ito, maski gurangis ka na pag na kay Kristo ka, importante, kalakasan mo ay ang Panginoong Hesukristo na. Hindi na tayo hindi na tayo tumitingin doon sa outer appearance. Pero, makinig, pag nag-rapture, talagang yung appearance mo, popogi ka. Appearance mo, gaganda ka ng bonggang-bongga. Dahil, ang Panginoong Yesus, bibihisan ka na ng glorified body mo. Hindi ba kayo excited dyan? Kaya pag-usapan tong rapture na to, talaga namang natatalo ng puso ko. Oh, the sting of death is sin and the power of sin is the law. Okay? Sabi niya rito, the sting of death is sin and the power, hindi kili-kili power, okay? The sting of death is sin and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kayo mga nagmamalaki sa law, bagsak kayo. Bagsak kayo. You cannot boast na parang pinagmamalaki nyo ang law kasi palpak yan eh. Di ba? Wala. Hindi dapat ibinoboast yung law. Ang law, ibinigay lang po ang law para ipakita sa tao kung gaano siya kasama. Kung gaano siya kamakasalanan. Pero, hindi siya nagbabago ng kasalanan. Parang salamin lang siya ng kasalanan. Magsalamin ka, makikita mo yung mukha mo eh. Yung katotohanan sa mukha mo, kung gurangis ka na ba, no? Kikita mo eh. Pero ang law, walang magagawa yan. No? Law is only a shadow. But, okay, yung katuparan niya ay ang Panginoong Jesus. The fulfillment is Jesus Christ, my friend. Only in Christ, no? Kaya nga po nakakonceal pag nasa law, pero na-reveal kay Jesus Christ. Okay? So, si Jesus Christ po talaga yung katuparan ng lahat. No? Pag nasa atin si Jesus, nasa atin na po ang lahat. Okay? So, yan po ang gusto ko pong sabihin, no? Yun po yung katotohanan na dapat nating malaman. Kaya pag nag-rapture na po, alam nyo, ang rapture talagang kaugnay po yan talaga ng biyaya. Nakita nyo, ang ira-rapture lang yung mga nagtiwala sa biyaya ni Lord Jesus. Kaya pag hindi yung pinagkatiwalaan yung finished work niya sa cross, it's so sad to tell you, my friend, you will be left behind. Hindi mo hahayaan yun. Kaya ngayon pa lang, receive Jesus as your very own personal Lord and personal Savior of your life.
Kung hindi ka pa ka-good vibes, maging ka-good vibes ka na. Thank you and God bless.